my beloved Boss Mike Cervera. Oo, sa totoo lang naawa ko kay Manong Bongbong. Sa kabila ng kabutihang pinapakita niya, mga kababayan, sa taong bayan, ito naman ang mga sumisira. Yung mga kawani niya, no? Yung mga tao, walang ginawa ko eh. Inaabuso yung kabaitan ni Manong. Oo, inaabuso. Tingnan si Manong, no? Libot ng libot. Tingnan nyo ang puso na mayroon siya, parang puso ko. Oo. Kaya alam nyo mga kababayan, relate na relate ako dito kay Manong eh. Tingnan nyo. Kita nyo mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan ko. Yung pong biktima ho, ng lindol. Yung pamilya niya ho, mukhang namatayan yung bata. Si Manong Bongbong. Lapit siya mga kababayan. Lapit si Manong Bongbong doon sa bata. Pinunasan yung laway at saka yung sipon at luha. Pinunasan ni Manong Bongbong yung sipon at luha. Panoorin natin. Grabe mga kababayan. Tingnan nyo. Diba? Pinunasan mga kababayan yung luha ni nung bata. Oy, bakit ka tumatawa, Nino? Pinunasan yung laway, yung sipon, at saka yung luha ng bata. Tapos mga kababayan, yung damdamin niya mga kababayan, hindi kinaya. Hindi kinaya ni Manong Bongbong ito. Promise, hindi niya kinaya. Maaari yung iba, pagtatawanan si Manong Bongbong sa susunod na mangyayari dito. Pero mga kababayan ko, wala sa kanya yun eh. Parang nawala na dahil iniisip niya, paano ko ba tutulungan lahat kayo? Diba? Ang isip niya ganito eh. Paano ko gagawing matulungan lahat kayo? Ganun eh. Diba? Ganun si Manong Bongbong. Pero yung iba dyan siguro pagtatawanan, pero ako hindi ho. Bilib na bilib ako. Lalo kong minahal si Apo. Si Apo Bongbong. Lalo kong minahal dito, mga kababayan ha. Ito, tingnan nyo mga kababayan ko. Pansinin nyo ha. Ayan. Pinunasan po ni Manong Bongbong. Pati ho yung mukha, pisngi. Pati ho yung uhog. Binulungan. Binulungan ni Manong Bongbong. Ayan na. Ayan mga kababayan. Lumayo. Tapos ayan mga kababayan ko. Yan ang problema. Tignan nyo mga kababayan. Yan ang problema. Yung hawak niya ho na tissue o panyo na pinunas na ho sa bata, sa kakaisip niya siguro ano bang tulong, ano pa anong paraan. Siyempre umiikot ang utak niya, hindi tulad ni Sarah, walang utak yun. Diba? Mga kababayan, yun na rin ang pinunas niya sa mukha niya. Yung nanggaling doon sa pinunas niya sa bata. Mga kababayan, grabe, no? Antindi. Nakalimutan niya eh. Nakalimutan niya na yung panyo niya, yun yung pinunas niya doon sa bata. Tingnan niyo, Diba? Saan kayo nakakita ng ganyan? Malayong-malayo kay Manong Bongbong. Sino? Si Buday. Iba utak nun eh. Ganito utak nun, mga kabambayan. Binaraho. Nino? Ni Atty. Conti. Sino? Si Sara Buday. Pero bago yan, ito pa sa kabila ng ginagawa na pag-iikot at pagtatrabaho ni Manong, ito si Sara. Ano sabi ni Sara? Noong nawala ako, wala na siyang accomplishment. Sabi, luka-luka. Tingnan nyo. Sabi nung vice presidenteng luka-luka. Sabi ba naman, noong nawala ako, wala na siyang accomplishment. Ibig sabihin, wala nang nagawa. Tanga talaga mga kababayan nitong vice presidenteng gusto nyong ipalit kay Pangulo. Matindi ang tama nito mga kababayan ko. Samantalang mga kababayan, nakita nyo naman. Si Pangulong Bongbong kung paano pinapalakpakan ng mga dayuhan sa ibang bansa.
parang proud na proud pa sila na dinayo sila ni Manong Bongbong natin. Pero si Sara, tenenen, mahiwagang! Ang mahiwagang mensahe. Kulang na lang mga kababayan, buhatin niya yung sariling bangko niya. Di ba? Di ba? Kulang na lang, etong si Buday, buhatin niya na yung sarili niya. Hindi na ho yung bangko, yung sarili niya, bubuhatin niya. Kapal, ano? Ang kapal, mga kababayan. Eto pa. Eto matindi, mga kababayan. Sa katangahan ni Sara, hindi niya na napapansin yung mga sinasabi niya. Tingnan nyo. Tingnan nyo to, ha. Sa katangahan ni Sara, hindi niya na naiisip at hindi natatandaan yung mga sinasabi niya. Bakit, Boss Mike? Sabi rito mga kababayan, malungkot at frustrated. Yung may cognitive impairment. Ano ibig sabihin nun? Cognitive impairment. May kapansanan sa isip. May kapansanan sa pag-iisip sa Tagalog. Sa ibang salita, may sira ang ulo. Sa iba pa, ihambing dating kay Ninyong Barsaga. Wag na. Wag na kay Ninyo, kay Kiko na lang, kay Kiko. Kung ikukumpara natin kay Kiko Barsaga, Kiko hindi kay Ninyo. May sira ulo. Yun ang ibig sabihin nun, mga kababayan. May kapansanan sa pag-iisip ang sinasabi. Sabi dito mga kababayan, malungkot si Tatay Digong sa nangyayari sa bayan. Kita nyo? Frustrated siya kasi hindi siya makatulog. Kita nyo mga kababayan ko? Sabi ni sabi ni Sara yon. Matapos sabihin na may kapansanan, may cognitive impairment itong si Digong. May kapansanan sa pag-iisip. Sa Tagalog. Sabi ni Atty. Conte, butata Akala ko ba meron siyang cognitive impairment? Kita nyo? Cognitive impairment on multiple domains. Kita nyo, mga kababayan ko? Bakit nakakaisip pala ng maigi si Digong kung naiisip pa niya yung bayan? Tangina, mga DDS, inuuto na kayo, malinaw Akala ko ba may sakit sa pag-iisip si Digong? Bakit na nalulungkot? Nalulungkot daw sa nangyayari sa bayan. Naiisip pa niya yun. Meron nga kapansanan sa pag-iisip, sabi ni Sara. Ano ba talaga totoo? Inuulaw nyo yung mga naniniwala sa inyo. Inuulaw ninyo yung mga DDS. Walang niya. Kung may tama, kasi nga, ang katwiran nila sa kanilang pinasa na motion para kay Digong. Kaya hindi na pakakadalo. Saan? Sa mga hearing. Yan nga daw, wala na sa tamang pag-iisip. May kapansanan sa pag-iisip si Digong. Sira ulo si Digong. Ganon. Di ba? Pero, mga kababayan, abay dinalaw ni Sara. Nagbigay ng mensahe. Malungkot daw si Digong sa nangyayari sa bayan. Frustrated siya kasi hindi siya makatulog. Grabe naman. Boom! Booking, mga kababayan. Booking, Booking yung katarantaduhan ng mga Duterte. Tindi, no? Ang tindi, mga kababayan nito, mga to. Ibang klase yung yung kasinungalingan nila, no? Lalo na si Sara. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit ayaw ko sa kanya. Kasi matagal ko nang bisto kasinungalingan niya.
Ewan ko sa inyo bakit late kayo. At minahal nyo pa siya. Alam nyo, nung una, anti-Duterte na talaga kami. Kasi pag tinignan nyo yung mukha ni Digong, wala nang magandang gagawin eh. Walang magandang gagawin sa mga kapwa Pilipino. Nangyari nga yung aking hinala eh. Di ba sabi ko nga sa inyo, pwede na ako manghula. Oo. Yan ho mga kababayan eh. Nasa dugo namin. Alam nyo ba tinanggihan ko? Yung agimat ng lolo ko? Sabi ng lolo ko, Apo, ikaw lang ang nakikita ko na pwedeng magmana ng ating salinlahi na kapangyarihan. Oo, mga kababayan, hindi ko tinanggap yun. Oo. Biruin nyo mga kababayan. Magiging fake healer. Oo. Magiging albularyo. Magiging manghuhula. Malamang tinatawas ko na yung mga yan. Diba? Kaya lang, mga kababayan, tinanggihan ko. Sabi ko, ayoko talaga niyan. Oo. Ayoko niyan. Oo. Baka mamaya may magpakulam. Sabi ng lolo ko, gago, hindi ka mangkukulam. Hindi ka mangkukulam. Magbabasa ka lang ng future. Manghuhula, gano'n, no? Kaya niyang basahin mga kababayan yung mangyayari. Pero alam niyo, sabi niya noon, siyempre marigrigat kami noon eh. Mahirap, oo. Gano'n, ha? Mahirap nung bata. Mahirap nanay ko, mahirap tatay ko. Di ba? Mga kababayan, sabi ng lolo ko, alam nyo, hinulaan yung ko eh. Hinulaan yung aking magiging future, mga kababayan. Totoo, mga kababayan. Sabi sa akin, ikaw, ayaw mo maniwala sa kapangyarihan natin. Ako, huhulaan kita. Dahil tinanggihan mo. Ikaw ay aasenso sa buhay. Mga kababayan. Paano naman mangyayari yung kako? Dito nga, nagdidildil nga tayo sa dinugoang bagoong. Masarap yun, ha? Baka naman nakaka-relate yung iba. Siyempre, kung anak mayaman kayo, hindi nyo naranasan yung sasabihin ko. Kung kayo ay katulad namin ng buhay noon, alam nyo yung tinutukoy ko. Dinugoang bagoong. Alam nyo yun? Alam nyo? Alam nyo? Sino? Press 1. Press 1 siya nakakaalam ng dinugoang bagoong. Ang lang nun, ang ingredients nun, bawang na ginisa. Bawang lang mga kababayan na ginisa. Dinugoang bagoong na. Kunanan tuma ni nanang ko. Junjun kasi ako. Dapat junior daw ako. Sabing gano'n, no? Pagkalam, tain na pa, oy. Alam niyo yon? Yung pagkalan, pakitranslate nga sa mga marunong magtagalog ng pagkal. Binibilog. Bibilog-bilugin namin yung kanin nun na malambot. Yan. Bibilog ka naman, isa. Bibilog ka naman, dalawa. 3. Kung ilan mabibilog mo dun sa nilagay na kanin sa'yo. Dahil hindi ka na makakaulit sa kanin kasi hati-hati na yun. Di ba? Ngayon, baka akala nyo, nung araw, yung ganyan, wag ka. Pahuli-huli ka. Yung bang, pag sinabi ng nanay mo, kain na! Karipas ka na ng takbo, maniwala ka. Karipas ka na ng takbo. Kahit yun lang, dinugoang bagoong, yung ulam nyo, maniwala ka. Nagpahuli ka? Pag sinabing kainan na, walang matitira sa'yo. Magugutuman ka. Magugutuman ka. Ang gagawin mo, akit ka sa puno ng kaimito. Diba? Puno ng, bayabas. Diba? Ganyan tayo nun, mga kababayan. Kita nyo, nakaka-relate kayo. Ngayon, ang gagawin nyo doon sa pinagkal-pagkal nyo, yung binilog nyo na kanin, isasawsaw nyo yun. Saan? Sa dinugoang bagoong. Hindi ho dinugoang literal, ha?
Ang tawag namin, para naman kahit papano ma-upgrade. Ano? Para kahit papano sa isipan man lang, ang ulam mo dinuguan. Naiisip ko yun na inaano lang eh. Ina-upgrade lang kunyari yung tawag sa bagoong pa rin yung ulam natin eh. Pero mga kababayan ko, wag ka. Oo, nung araw masarap na yun. Oo, gutom ka eh. Sausaw mo. Konti lang. Kasi maalat naman pag sobra, di ba? Tapos ganunin mo lang, kumukusin mo, subo mo. Mga kababayan, try nyo. Abay, minsan nagpapaluto pa rin ako sa nanay ko pag umuwi ako eh. Nailuto nyo nga ako ng dinuguang bagoong. Mga kababayan ko, ganon ang buhay no. Di ba? Kung mayayaman kayo, kung kayo ang inyong mga ama at ina ay mga kontraktor, syempre hindi nyo naranasan yan. Di ba? Masarap yun, Boss Mike. Di ba? Sa Bisaya, Boss Mike, ginamos. Ewan ko, basta sa amin, ginasang bagoong. Bagoong isda, di ba? Di ba? Sarap nun, mga kababayan. Pero pag sinipag-sipag ka naman, meron ako. Technique, mga kababayan ko. Nay, inya pamigatan, ibig sabihin, Nay, almusal? Nagluto ako ng dinugo ang bagoong, Nay. Nakangiti pa yung nanay ko. Ayun ang gustong-gusto ko sa nanay ko eh. Hindi niya, siguro sa kanya ako nagmana. Kahit anong hirap ang nararanasan, nakangiti pa rin eh. Hanggang mabungal na siya. Minsan nanonood sa akin yun. Hindi lang makapag-comment. Di ba? Di ba? Nakaluto na po yan. Nakaluto na ba ng kanin? Nakapagsaing na. Ayan, malapit ng kumulo. Nagmamadali ako niyan, mga kababayan ko. Tatakbo ko sa likod bahay. Titingin ako ng mga pananim na gulay kasi kusang tumutubo yun eh. Nako, pag nakakita ko ng talbos ng kamote, pitas ako niyan. Pitas. Tapos nakakita ko ng okra, pitas. Nakakita ko ng talong, pitas. Nako! Ipaparabaw ko sa inapoy nga kumukulo. Ibabaw ko na yun habang kumukulo yung kanin. Nakaibabaw na yun, maluluto na yun. Diba? Ngayon mga kababayan ko, eto na, kainan na. Siyempre, ako kumuha nun, di ba? Ilalagay ko sa mangkok, sa platito, ganyan. Basta nandoon lahat. Siyempre, malayo yan dito, sa gilid ko. Kung magkakarap kayong ganyan, hindi mo pwedeng ilagay sa gitna. Maniwala kayo, nasa taas pa lang yan. Yung platito. Hindi na yan bababa na may laman. Hindi bababa na may laman yan. Nasa taas pa lang yan, bit-bit mo pa lang, ilalagay mo sa gitna. Nako, Diyos ko po. Mga kababayan, pagbaba mo, wala lang laman yung plato o mangkok. Antindi, di ba? Kaya kailangan, kung ikaw lang nakaisip nun, Nay, akin lang to, ako lang gumawa na ito, nag-imot ka nga talaga niya. Di mo pa inraman, kita kabsap mo. Di ba? Hindi mo pa dinamay yung mga kapatid mo, ang damot mo talaga. Siyempre, magdadrama din ako. Kasi, nanay, kasi kakanayon daw nga nagsadot. Kang kanayon lat tama nga siya, timangal ala, dagitik pa, kamutikan okra. Sapay magkumatagring doon na sapa, taisuda ti mga panmangala. Laging ganun mga laging ganun Di ba Laging ganun. Ay, syempre magsasawa ka rin ba? Ay, tuwing na lang, halos araw-araw ginawa ng Diyos, ikaw na lang lagi tagakuha. Tapos pagdating mas marami pa silang makakain. Kaya sabi ko, mga lalang tibagi ko, kukuha na lang ako ng akin. Di ba? Yun na lang. Hindi ko ilalagay sa gitna, ibig sabihin, akin lang to. Dito lang sa gilid ko. Pag sausaw ko ng okra, bagoong, mga kababayan ko.
sasabihin nyo na masarap ba talaga yan? Ipapalit nyo ang lechon. Sa ganon, yung ginisang bagoong na may bawang, tapos okra na nilaga na inibabaw sa kanin, tsaka talbos ng kamote, tsaka talong, ng pating mga kababayan, ewan ko na lang. Sarap. Oo, sarap. Sarap, maniwala kayo. Healthy pa. Diba? Ganon, mga kababayan ko. Pero si Sarah, balikan natin si Sarah. Kita nyo mga kababayan, si Sarah, hindi kumain ng hindi masarap. Anong ginawa mga kababayan? Ang kinakain, pandesal. Pandesal na lang yung kinakain, natitinik pa. Kung hindi ba naman tanga, di ba? Tayo mga kababayan, tuyo, daing, bagoong, matitinik yan Never naman tayo natinik kahit minsan, ano? Pero si Sarah, bobo talaga biruin ninyo, mga kababayan, anak mayaman, nagpapandesal. Nung araw, mga kababayan, yung pandesal, wala tayong pambili niyan. Tama? Wala tayong pambili niyan. Kaysa ibili mo ng pandesal, ibili mo ng tinapa. Diba? Kita nyo, mga kababayan, kahit masarap ang kinain ni Sarah, bobo pa rin yan. Buti pa tayo. Buti pa tayong mga lumaki sa hirap. Aba, mga kababayan, kahit bagoong lang ang sausawan. Abay, matatalino naman tayo. Di ba no? Elsa Brillante, no? Di ko, maintindihan. Lugi kami, sir. Tinatagalog ko naman, di ba, no, mga kababayan ko? Grabe yun, no? Kung maalala ko yung mga ganong mga pamumuhay natin nung araw, syempre, ipinanganak na mahirap yung mga magulang, alangan naman na bigla kang mayaman. Balikan ko yung kwento ko sa lola ko. Kinulaan niya rin, mga kababayan ko, na ikaw ay makakarating sa iba't ibang bansa, Hindi lang isang bansa mapupuntan mo. Higit, marami, hindi ko mabilang. Mga kababayan ko paano makakaalis nito nung edad ko 20, mga kababayan Nung edad ko 20, isip-isip ko paano ako makakaalis. Ang daming problema ng aking birth certificate. Wala nang pag-asa. Sinungaling yung lolo ko Sabi ko, pero alam nyo, teka, ayusin ko kaya. Inayos ko, mga kababayan. Inayos ko yung birth certificate ko. Nagkaroon ng korte. Tapos, naghintay ako ng matagal. Grabe, mga kababayan, tagal. Siguro mga 3 taon. Aba, mga kababayan, na bago. Nagkaroon ng amendments dun sa sa birth certificate ko. Grabe, mga kababayan. Una kong punta. Sa Singapore agad. Singapore agad. Tapos may nakilala ko doon. Nako. Hindi ko makakalimutan. Di ba? Ayun, sunod-sunod na, mga kababayan. Ganun Ibig sabihin, totoo yung mga hula ng lolo ko. Kung ako, minana ko, balikan ko lang, Ayop ka, Boss Mike, ayop ka talaga. Ang usapan natin yun lang lolo mo na may pamamana sa yung hula-hula, napunta ka sa bagoong, sa kamote, sa okra, sa talong. Ay, nako! Humaba sa talong, sa okra, Ang tindi ng kwento mo. Diba? Ganun talaga. Para masaya. Diba, no? Kasi sa mga kwento ko, maraming nakaka-relate sa inyo. Diba? Kaysa naman seryoso. Ay, nako, si Sarah. Ay, nako, si Digong. Ay, nako, ayan, si walang dating, May mga ganong nagla-live. Pagka walang dating, mga kababayan, wala bang aliw factor, ay, iniiwan ko. Diba?
Pag walang aliw factor, yung nagla-live, walang dating. Di ba, Jonathan? Wala eh. Magiging masaya ka ba nun? Boring na nga buhay mo, boring pa yung panonoorin mo. Putik na yun. Walang kwenta. Di ba? Kung hindi galit na galit lagi, kung hindi mura ng mura, putik na yun. Ano ba mga kinakain ng mga to? Imbis na gagaang yung pakiramdam mo, imbis na pagtulog mo mamaya, nakangiti yung labi mo. Puta na, naapektuhan ka no? Naapektuhan ka ng mga pinagsasabi ng pinanood mo. Di ba? Naapektuhan ka. O dito mga kababayan ko, maniwala kay Sharon. Pagkatapos ng live na to, humarap kayo sa salamin. Aba, nakangiti kayo. Naaalala nyo yung mga pinagsasabi ko. Sa totoo lang mo mga kababayan, yan ang naging puhunan ko. May kwento uli ako. Bago natin, sa bagay, last na to. Natalakay na natin lahat, ano? Marami pa sana akong tatalakayin. Tatalakayin ko pa naman sana si Magalong. Wag na. Eto, bukas na. Pagpabukas na natin yung si Magalong. Abangan nyo. Pasimuno rin pala ng tukhang yun. Eto na. Mga kababayan ko. Eto Nung araw, alam nyo po ba? Alam nyo po ba nung araw Istokwa ako. Sa edad kong 15, mula sa lugar namin sa Bautista, Pangasinan. Dahil sa hirap ng buhay, mga kababayan, nakikita ko, yung mga tao, tumanda na ron, naging magsasaka. Magsasaka lahi namin Mga kababayan ko, tumanda sila. Saka, gigising ng umaga, mag-aararo, magtatanim, laging nasa bukid, manalon nga manalon, Yung lolo ko ganon. 96 years old, mga kababayan, nag-aararo pa. Nag-aararo pa. Eto na, mga, 90 years old, 93, 94, wala pang maintenance yung lolo ko. Kita nyo? Eto na ngayon mga kababayan, kwento ko. Pinagmamasdan ko yung paligid. Sabi ko, ayoko matulad sa mga, yung mga sila uncle, di ba? Yung mga kapitbahay namin, no? Sa tuwing umaga, papaliguan mo yung kalabaw, baka, di ba? Karay-karay mo, pupunta ka ng dyan sa may gitna ng dike. Dyan sa mga bowl, ganyan, yan yung pinupuntahan namin nun Ay, biruin mo, tara, mangingisda tayo. Apan tayo agkaras, kunada. Alam niyo agkaras? Yung mga malapit na matuyo, na mga may tubig, yun, ang kinakaras namin, tinatanggal namin yung tubig. Mano-mano, walang makina. Di ba? Tapos lilitaw na yung mga isda. Ganon, sa mga bowl. Ayoko ng ganitong buhay. Sabi ko, dito na tumanda nanay ko Tapos ganito pa rin ako. Ayoko. Sa edad ko, maaga ako nag-aral Edad ko 15, tapos na ako sa high school. 15 ang edad ko, tapos na ako sa high school. Wala naman pampaaral yung magulang natin, di ba? Wala. Bahala na dyan. Punta ako ng Maynila, mga kababayan. Punta ako ng Maynila. Ay, syempre, alam nyo naman, kapag pumunta tayo sa mga kamag-anak, alam nyo na, di ba? Ayoko kasi may mga kamag-anak tayong nanonood dito. Wag na ako magbabanggit ng pangalan. Di ba? Timba lang, Mausar. Gusto. Di ba? Pagkaras, timba. Mga kababayan, mas pinili ko pa na matulog na lang sa pasilyo. Mga kababayan. Ito true to life to, no? Ewan ko kung napanood nyo na yung true to life story ko, baka may mga anak nyo. Napanood na. Mga kababayan, yun, ang ginawa ko, mas pinili ko na lang sa pasilyo kaysa makisama sa mga kamag-anak, di ba, na para bang ang laking di ba? Parang yun Yung bang api-apin na kayo ngayon, di ba? Yung ganon. Parang hindi ako makahinga sa madaling salita. Ilang buwan ako sa pasilyo natutulog. Yan.
Tapos minsan mga kababayan, sa sobrang pagod, ito totoo. Ha? Walang joke, walang joke. Nakatulog ako sa harap ng barberya, mga kababayan. Sa harap ng barberya? Oo. Oh. Mga kababayan, pagising ko, sinisipa-sipa ko. Oy, boy, 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 boy. Sabi sa akin, oy, usod ka ng konti, magbubukas na kami. Naku, mga kababayan, pagtingin ko, ba, may upuan. yung mata mo konti lang, ganun. Oo nga, no, may upuan, may salamin, di ba? Oo, ganun. Siyempre, usod ka naman, usod. Oo. Maya-maya, doon pa rin ako. Higa ako doon, bahala kayo dyan. Di ba? Hindi ako yung lumaking mayaman, hindi ko. Wala ako minana sa magulang. Oo. Kapugian lang. wala akong minana. Kahit 5 duling. Wala akong minana kahit 5 duling. Sabi ko sa inyo eh. Ngayon, eto na. Wala, nandun ako. Maya-maya, mga kababayan, tinitignan ko pa rin. Nagpapasukan na yung mga tao eh. Oo, pasukan na. Wala, maraming tao, naggugupit sila. Isip-isip ko, marunong din ako niyan eh. Oo, konti lang. Hindi talaga magaling. Oo, marunong ako konti. Tapos maya-maya, alam nyo ginawa ko? Sabi ko, kuya, peram ng walis. Walis. Yung walis, tambo. At saka yung walis tingting. Pakitang gilas ako, mga kababayan. Winalis ko yung harapan. Winalis ko yan, walis. Nilinis ko yung harapan. Tapos nakita ko nung mga barbero. Tuwan-tuwa eh. Tuwan-tuwa. Nilapitan ako nung isa. Sabi niya, Utoy, taga Marinduque. Taga Marinduque. Utoy. Bakit ganyan ka na tulog? Ganun magsalita yan eh. Utoy, bakit ganyan ka na tulog? Sabi ko, wala naman nung akong bahay para matulogan eh. Dito na lang. Mayroon naman nung bubong eh. Kaya hindi ako mababasa. Gusto mo ba? Dito ka na lang. Dito na lang sa barberya ka matulog sa loob. Para hindi delikado. Delikado ka dyan. Mas okay po kung sa loob. Di ba? Kababayan, no? Tindi, no? Wag na, maiiyak na ako. Pagka kwento ko sa iyo, maiiyak na ako. Grabe, dami kong mga naranasang mga hindi ko akalain, mga kababayan. Hindi ko akalain na ting! Ganun, no? Alam nyo, mga kababayan, sa kabila nun, nahiya ako. Alam nyo, doon ka na nakatira, mga kababayan sa barberya, no? Doon ka na nakatira sa barberya, naglilinis-linis ka, ganyan, linis-linis. Hanggang siya na, yun na nga, yung may-ari na matanda. Pinakilala ko. Sino ba yan? Kilala mo ba yan? Ganyan. Sabi, mukha naman mabait eh. Sabi sa akin ng matanda, taga saan ka? Sabi gano'n. Taga Pangasinan po, sa Bautista. Sabi niya, taga Bautista ka? Opo. Tapos nag-Ilocano. Abay, anya apelyido maya. Ilocano, mga kababayan, yung may-ari. Kita nyo? Ilocano yung may-ari. Pido-dido na yung utak ko. Ting! Sabi ng ulo ko, ting! Nako! Kapares kong Ilocano na tatang amuyo mo tibiyagan ni Dayan. Marigrigal at patimanal-nalon, di ba? Hirap talaga yung magsasaka. Ayun na, mga kababayan, nagkwentuhan kami. Ang dami niyang kwento hanggang umabot na yung kakilala niya, kakilala ko. Nagkapalagayan na, mga kababayan, ng loob. Sige, dito ka na lang tumira. Sabing ganon. Araw-araw, linis ako ng salamin, linis lahat, CR. Pagdating nila, malabango, malinis. Ay, tuwan-tuwa, mga kababayan. Sinulit ko, mga kababayan, yung pagpapatira sa akin doon. Tapos eto na, libre ka pa ng pagkain. Yung isang barbero, mabait sa akin. Bili ka na ng pagkain natin. Kasi maraming customer eh. Ako naman,
Oo, ganyan, tingin-tingin, tingin-tingin. Ganon-ganon ba? Tingin-tingin, tingin-tingin. Oo, ganyan. Oo, ganon. Di ba? Eto na, mga bili ka ng pagkain, bibili ko. Bahala ka na. Kung ilang kanin ang gusto mo, kung anong ulam mo gusto mo, bahala ka na. Magbibigay yun mga kababayan ng sobra. Bibili ko 2 kanin, 1 ulam, okay na yun. May sabaw, di ba? May sabaw, may sabaw. Yang sabaw. Sabaw, 1 ulam, 2 kanin, okay na. Hindi naman ako abusado eh. Siguro yung iba-iba. Baka sabihin, 2 pang ulam ang bilhin nila, no? Hindi naman, nahiya naman ako. Libre na nga eh. Bibili ko. Basta siya 2 ulam lagi. Ang nangyayari, pag 2 ulam, hindi niya nauubos. Aba, pinamimigay sa akin kasi may kasabay siyang kumain. Diba? Yun na nag-umpisa ng buhay ko, mga kababayan. Isang araw, mga nag-inuman. Hindi naman ako mahal sa barberya. Nag-inuman. Dumating yung may-ari, walang maggugupit. Wala. Walang tao. Wala. Yung matanda, barbero din kasi yun. Siya lang naggugupit. Gagalit. Kininadadagi kita, dananding. Apay, uncle ko naman. Apay, uncle, awanda. Nabartak na amin. Birthday na nanding. Si Manong Nanding, mga kababayan, hindi nakapasok. Nadama yung mga barbero na lasing. Eto na uli. Sabi ko sa inyo, Lord, thank you ha. Ang galing ng Diyos kasi, mga kababayan, magkamada kung para saan ka talaga. Sabi ni Uncle Tiago, pangalan. Sabi ni Uncle Tiago, di ba? Marunong ka bang gumupit? Sabi, marunong ka bang gumupit? Siyempre, kahit hindi, di ba? Kahit hindi ka naman biyasa, ako yung, kawan, Uncle, amo oray inayad, basit-basit. Marunong ako kahit konti, marunong. Sabi ko. Sabi niya, may gamit ka? Wala po. wala po. Kininana. Sabi niya, alang niya, kakala ko marunong ka, ba't wala kang gamit? Wala pa, Uncle. Sabi niya, eto, binigyan ako ng gunting, binigyan ako ng suklay, binigyan ako ng labaha, patay. Eto na, Yun na ang unang-una kong paggugupit sa barberya, mga kababayan ko. Gupit. Diyos ko po, habang ginugupitan ko yung unang-unang customer, ang pawis ko, tagaktak, sing lalaki ng butil ng mais. Sing laki ng butil ng mais. Sabi ni Uncle, yung barbero may-ari, nakakalima na ako, hindi mo pa tapos yung isa. Sabi ko, Uncle, ayoko mapahiya. Di baling matagal. Basta kailangan magustuhan niya. Sabi niya, Kuya, okay lang. Sige na, balilate na ako sa klase. Naku, mga kababayan, mapapanood niyo yan. Sa pelikula, True to Life Story. Hindi ko tinatago yan. Doon na ako nag-umpisa yung karir ko. Tuloy-tuloy na ganun, mga kababayan. Na yung maghapon lang na yun, ha? Siyempre, respeto na sa mga barbero, mga nagtatrabaho doon. Ayoko makikiagaw at ayoko nang kompetensya sa kanila. Merong isang araw, mga kababayan, pagpasok na gano'n, no? Sabi nung customer, hindi ko naman kilala. Nandiyan ba si Mike? Puta, sabi nun, hinahanap ka nung tao. Baka meron kang ginawang kasalanan, ha? Sabi ko, Kuya, Kuya Ani, mabait ako talaga, mabait ako. Hindi ko magagawa yung mga ganyan. Kala ko talaga, may nagawang bibintangan ba? Mga kababayan. Ano po yun? Ako po yun. Ako po yun. Ano po yun? Sabi ko, nilabas ko. Kasi sa likod namin, sa barber may pintuan. Meron kaming parang kusina, doon kami kumakain. Labas ako. Ano po yun? Ako po yun.
Kinakabahan ako. Oo, baka mamaya, naku, patay na to. Sabi, papagupit ho ako. Putik na yan. Lahat ng barbero, mga kababayan, lahat ng mga barbero doon, tingi na sa akin. Hala ka, may request si Mike. Diba? From nobody, mga kababayan. Oo, wala eh. Api-apihan ka dun. Sunod-sunuran ka lang doon sa mga utos. Eto na, mga kababayan, may nag-request. Nando si Uncle Chags, si Uncle Chago. Sabi ni Uncle Chago, yan ang sinasabi ko. Lagi kayong absent. Sa susunod niyan, maniwala kayo. Yung mga customer nyo, sa kanya na magpapagupit lahat. Yan ang umpisa ng kwento ko. Oo. Abay, nagkatotoo mga kababayan eh. Lahat mga kababayan ng mga kliyente, pag nagupitan ko, kinabukasan kasama buong pamilya eh. Oo. Ibang klase ho. Itong mga kababayan na walang biro, cross my heart, mamatay man ako. Ang bukas namin sa parlor, sa barberia, 9:00. Pag dumating ka ng 9:30, wala na, hindi na kita magagawa. Ganun ako ka-in demand. Oo. 30 minutes lang, nabukas ang salon. Yung appointment ko, hanggang 12 na ng gabi natatapos. Saan kayo nakakita? 5 mga barbero kami at stylist. 5. May reserbang isang upuan. 5 kami May isang para sa isang barbero, hindi mo dapat gamitin. Wala, no choice. Ang request ko mga kababayan, yung mga barbero nandoon lang parang mga pants. Totoo! Nako mga kababayan, maniwala kayo, nangyari sa totoong buhay yan. Lahat ng mga stylist, mga barbero, mga namanggugupit, nakaupo doon sa gilid. Lahat yung upuan nila, iniikot ko yun, lahat ginagawa ko. Meron akong ginugupitan, meron akong kinukulayan, meron akong tinitreatment, at meron akong, basta, ikot-ikot lang. Ganon katindi si Mike Cervera. Walang biro yun. Oo, walang biro. Maniwala kayo. Ang daming magpapatotoo niyan. Diba? Ito na! Natutuwa si Addictus Rex dito sa Uy, meron na palang merong LSC Attorney Glenn. O parang napanood nyo na yung 1/4 ng movie. Iniisip ko nga, i-upload ko na lang dito, Oo, no? Upload ko na lang kaya dito. Sa palagay nyo. Diba? Di bale. Sige, tagka ako sinaltik. Hayaan nyo na. Hindi ko naisipin yung kitain dyan. Ma-inspire lang kayo mga kababayan sa True to Life story ni Mike Cervera. Baka sabihin nyo mga kababayan, si Mike Cervera sinungaling yata ito. Diyo. Totoong nangyari sa akin yan kasi alam nyo, ang naging puhunan ko, yung nanay ko hindi ko pinabayaan. Tandaan nyo yan. Wag na wag nyong pababayaan ang inyong magulang, lalong-lalo na nanay nyo. Simula nun mga kababayan na hindi na ako nakakapagtrabaho. Yung nanay ko, wala, lahat ako na ho. Dekada na ho. Yung kanyang yung support binibigay sa kanya, never ko ho yan na sinumbat hindi ako nanunumbat ng pagbigay mo na, bigay mo na, gano'n. Magaling. Sabi ni Lord mga kababayan, alam mo, iba ka. Kaya ikaw, ibibless ko. Lahat. Ultimo, lahat, utot mo. Ultimo, utot mo, Mike Cervera. Pagkakakitaan mo. Diba? Yan, mga kababayan. Payo ko lang, wag na wag niyong papabayaan yung inyong mga magulang. Sapagkat inubos na nila yung kanilang kalakasan para sa atin. Panahon naman para ibalik natin yung kanilang panahon na kahinaan. At tayo naman ang malakas, tayo naman ang magbigay, tayo naman ang umalalay, tayo naman ang mag-alaga.
tulad ng ginawa nila. Ganon. Di ba? Oh, yan ang kalugod-lugod. Saan? Kay bro. At tatamasahin mo yung mga blessing na minsan sasabihin mo sa sarili mo, kawawa ako, naku, ang dami kong problema, wala ako nito, wala akong ganyan. Bigla siyang gagawa ng kaparaanan, magugulat ka, ayan na ang pera. Ayan na ang blessing. Oo, mga kababayan, ganon, kalupit. Oo, si bro, iba. Diba? Oh, pumunta na tayo kay Atty. Claire. Baka mamaya magkaiyak. Alam mo, minsan pagka naikukwento ko to, naiiyak talaga ako. Pero pinipilit ko lang magpatawa. Oh. Dinadaan ko na lang sa tawa eh. Pero nakakaiyak pagka naalala mo yung mga bagay na pinagdaanan mo, no? Oo, ang tindi. Grabe. Oh, grabe talaga. Oh, ewan ko ba? Ba't ba tayo napunta ron? Usapan natin si Sarah. Punta na tayo kay Atty. Claire. Sige na. Bye-bye na po. Maraming salamat. Langya kayo. Our beloved Boss Mike Severa.